Puri ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Praise God. At tayo'y nagpasalamat muli sa Panginoon na buhay na buhay tayo. Amen? Praise God. So, sa araw-araw ba naman na pinagkaluban tayo ng biyaya? Number one na biyaya ay ang buhay. Kaya nalasap pa rin natin ang hininga ng Diyos na ibinigay sa atin. So kaya magpatuloy tayo sa kanyang paglilingkod. And dito ay ating lingkod muli ang serye ng ating preaching ng gospel na mula sa teksto ng Efeso Kapitulo 4, versikulo 6 na sinasabi, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasalahat at nasa lahat. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So patuloy natin ito ngayon ang pinakapangatlong serye na ang subtopic ay God is one, ang Diyos ay iisa, at nasa ikalawang bahagi na tayo, so point number 3. There is only one person of God, which is Christ. Isa lamang ang persona ng Diyos, ang Kristo. Ang tinatawag na persona, ito ay mababasa mismo natin ito sa banal na kasulatan. Dahil iba kasi ang ibig sabihin ng persona kung gamitin natin ang diksyonaryo na gawa ng tao. So, ang unawa ng Diyos ang ating babasahin dito kung ano ang ibig sabihin ng persona. So, there is only one person of God, which is Christ. Bakit isa lamang ang persona ng Diyos na siya ang Kristo? Una, ang sabi ng King James Version, who being the brightness of His glory and the express image of His person. So may mabasa tayong salitang person. Ang person na ito ay si Kristo. Sa New International Version NIV, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. So, ang anak, ang siyang tunay na sinag at kalwalhatian ng Diyos at siyang totoong larawan ng kaniyang pagka-Diyos. See? Si Kristo po yan. Sa today's English version or the Good News Bible, He reflects the brightness of God's glory and is the exact likeness of God's own being. See? Ganito ang ibig sabihin ng persona ng banal na kasulatan. Isa lamang ang persona, siya ang Kristo. Sa Lamsa version, for He is the brightness of His glory and the express image of His being. So talagang ang banal na kasulatan ay nagbibigay siya ng anong ibig sabihin ng persona. See? Yung bang katauhan ng Diyos or
nahayag ang Diyos sa katawang tao. See? Dahil kung hindi natin makilala kung ano ang persona at kung sino ang persona ng Diyos, ay hindi natin malalaman na may Diyos. So, merong simbolo, merong larawan ang Diyos sa magitan ng kanyang kalulatian, at ang larawang ito ay mismo ang anak na tinatawag na si Hesus Kristo. Dahil ang Diyos ay isa at siya ay espiritu, hindi siya nakikita. So, papaano nalaman ng mga Israelita na may Diyos? Dahil sila lamang ang pinili. Sa lahat ng mga tao sa mundo, sa kapanahunan ng Old Testament, ang mga Israelita ang pinili ng Diyos upang siya ay maghayag ng kanyang pagkadiyos, at pinili ang Israel upang gamitin ito na maipakilala ang tunay na Diyos. Dahil sa kapanahunan ng Old Testament, sila ay may mga Diyos-Diyosan. Yung buwan, sinasamba nila yan. Mga bituin, sinasamba nila yan. Ang mga kalikasan, sinasamba nila yan. Gumagawa sila ng mga ribolto, sinasamba nila ang mga ribolto. Lahat ng mga bagay na para sa kanila ay kagilagilalas at nakakatakot o makapangyarihan, tinuturing nila na Diyos para sa kanila, ngunit nagpakilala ang tunay na Diyos sa Israel. So, dito, papaano natin maituring kung ganon? Bakit there is only one God and one person, which is Christ? Una, sa Old Testament times, ang persona ng Diyos, siya ang Kristo. Ano ang Kristo? Siya ay tinatawag na tinig ng Diyos. He is the voice of God. Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 12, na ang sabi ng banal na kasulatan, na ang Panginooy nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy, inyong narinig ang tinig ng mga salita, ngunit wala kayong anyong nakita, ang inyo lamang narinig ay isang tinig. So, nalaman nila na may Diyos dahil nagpahayag ang Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises. Tinawag ni Moises ang buong Israel dahil ang sabi, tipunin mo ang sambahayan ng Israel at magpakilala ako sa kanila. So, narinig nila ang tinig pero wala silang nakita. Ang tinig na ito, it is the voice of God, so that ang sabi rito, and the Lord spake unto you out of the midst of the fire, ye heard the voice of the words, but so no similitude, only you heard a voice. Ano itong bagay na hindi nakikita, pero existido siya? Sa ating kapaligiran, nakita ba natin ang hangin? Hindi natin nakikita ang hangin, ngunit naniwala tayo na may hangin. Bakit? Naramdaman natin. So,
ang Diyos ay hindi nakikita dahil siya ay Espiritu. So sa pamagitan ng kanyang boses, sa pamagitan ng kanyang tinig, ay doon sila naniwala na may Diyos, na siyang makapangyarihan sa lahat. At ang tinig na yan ay tinatawag na Kristo ng Diyos. At ito'y ipinahayag sa pamagitan din naman ng Ebanghelyo ni Juan, sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3, na sa pasimula ay salita ng Diyos. At ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sa Old Testament times, itong tinatawag na salita ng Diyos, sa Griego ay logos, sa English ay Word of God. So the words of God, which is the voice of God, dahil habang nagsasalita ang Panginoon, narinig ang tinig, so naunawaan nila ang salita, pero wala silang nakikita. At ang tinig na ito at ang salita ng Diyos ay tinatawag na Amen. The Amen. Dahil ang tinig o boses ng Diyos, ito ang ginagamit niya upang maglikha ng lahat ng mga bagay. Sa Henesis Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 25 ay nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay at gumagamit siya ng salita na magkaroon. Magkaroon ng langit, nagkaroon ng langit. Magkaroon ng lupa, nagkaroon ng lupa. Magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Lahat upang likhain ang lahat ng mga bagay. Yan tinatawag na Amen. So be it, or let there be. At nariyan nga. So, ano pa ang ibig sabihin nito? Sa sinabi rin naman sa Revelation chapter 3 verse 14 na yung siya nawa, the Amen is the beginning of creation. So, the Logos, the Amen, the voice, iisa lang pong ibig sabihin yan. It is the image of the invisible God. Narinig ang salita, narinig ang boses, narinig ang kanyang sinabi, magkaroon. Then, siya nawa, so be it, let there be. At nagkaroon nga. Ganun ka makapangyarihan ang tinig ng Diyos. So lahat ng mga bagay, katulad nitong ating nakita ngayon, ito ay nalikha sa kapanahunan ng pasimula ng nagsalita ang Diyos nang likhain niya ang lahat ng mga bagay. Kaya sa Kolosa Kapitulo 1, versikulo 15, ay ito ang sinasabi. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. So, the beginning, ang unang ginawa ng Diyos upang makalikha siya ng mga bagay, siya ay nagsalita. Ang kanyang tinig, narinig, at siya ay naglikha ng lahat ng mga bagay. Sa magitan ng kung anuman ang kanyang sasabihin, iyon ang mangyayari. So sa magitan nito, ito ang tinatawag ng larawan ng Diyos na hindi nakikita. Halimbawa, yung hangin. Pagdaan ng hangin, narinig natin ang huni ng hangin. May ano siya, may marinig tayo na humahaging siya, pero hindi natin nakikita. Kaya naniwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Sabihin nila, to see is to believe. Paano ka naniwala? Sa hangin, hindi mo naman nakikita.
See? Ibig sabihin nito na ang mga bagay na hindi nakikita ay nakikita natin sa magitan ng mga bagay na ginawa ng Diyos. So lahat ng mga bagay natin na nakikita ngayon sa ating kapaligiran. Kaya nalaman natin na may Diyos dahil sinabi ng banal na kasulatan na lahat ng mga yan ay ginawa ng Diyos. So ang Diyos na hindi nakikita ay may katangian na siyang kanyang larawan. Narinig ang kanyang tinig pero hindi siya nakikita. Makapangyarihan niyang tinig at salita, nagawa ang lahat ng mga bagay. Yan ang tinatawag na persona ng Diyos. Yung ebidensya, yung representasyon na may Diyos, ngunit hindi nakikita. Kaya nga sabi ni Moises, mag-ingat kayo dahil nang nagsalita ang Diyos sa inyo sa kabundukan ng Sinai, ay narinig ninyo ang kanyang tinig, ngunit hindi ninyo siya nakikita. Kaya huwag kayong gumawa ng anumang bagay na magiging larawan ng Diyos, mga bagay na gawa ng tao. Dahil ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, yan ang tinatawag na Kristo. Siya ang tinig ng Diyos, siya ang logos, siya ang amen, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kolosa 1:15. So sa Old Testament times, ang Kristo ay tinig ng Diyos. So nandoon na ang Kristo dahil siya ang tinig ng Diyos. Also, the person of God is the knowledge and wisdom and power. Sabi ng banal na kasulatan, the knowledge and wisdom and power of God is the Christ. 1 Corinthians chapter 1, verse 24. Ito ang sinasabi. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grigo, si Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. So by this power, sa Kolosa Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 16, na ang anak ng Diyos o ang Kristo ang siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita at sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sangkalupaan na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa Kanya. See? So ang Kristo bilang tinig ng Diyos, bilang kapangyarihan at katalinuhan ng Diyos, the knowledge and wisdom of God, the Logos, sa magitan ng Kristo, ay nalikha ang lahat ng mga bagay. So ang pagsalita ng Diyos, yon ang kanyang Kristo. Ang karunungan ng Diyos sa paglikha ng mga bagay, yon ang kanyang Kristo. Dahil dito, makikita natin na sa Jeremiah Kapitulo 51, versikulo 15. Jeremiah 51, versikulo 15, Kanyang ginawa ang lupa sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan.
He hath made the earth by His power. So, ginawa ng Diyos ang daigdig sa magitan ng kanyang kapangyarihan by His power. And the power is Christ. So, ang Kristo, ang siyang the express image of God, ang tinig ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, at nagawa ang lahat ng mga bagay. So, kanyang ginawa ang lupa sa magitan ng kanyang kapangyarihan, kanyang itinatag ang sanglibutan sa magitan ng kanyang karunungan, at sa magitan ng kanyang kaalaman ay iniladlad niya ang langit. So, kaya sa magitan ng Kristo, nagawa ang lahat ng mga bagay. Ang Kristo, siya ang tinig ng Diyos sa Old Testament, siya ang karunungan ng Diyos sa Old Testament, siya ang kapangyarihan ng Diyos sa Old Testament, siya ang unawa ng Diyos sa Old Testament. Siya rin ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kasi naririnig ang tinig ng Diyos. Yan ang Kristo. See? Kung walang Kristo, hindi nagawa ang lahat ng mga bagay. So, ang Biblia ay ipinapakilala na ang Kristo pala ng Diyos, iba doon sa Old Testament. So, ang pinag-usapan muna natin dito ay sa Old Testament times. Pangalawa, ang persona ng Diyos na siyang Kristo ay sa pamamagitan ng persona bilang bato. Because God is a rock. Ang Biblia, sinasabi niya na ang Diyos ay malaking bato. Pero paano naging bato? Espiritu yon. So papasok ngayon doon ang persona ng Kristo. Dahil ang batong yon, habang ang Diyos ay nasa Espiritu, sa Old Testament times, ipinakita ang aktual na bato. Sa ikalawang Samuel, Kapitulo 22, versikulo 2. Ito ang ating mabasa. At kanyang sinabi, ang Panginooy aking malaking bato, at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin. Sa makatuwid bagay, akin, ang Diyos ang aking malaking bato. Nasa Kanya ako manganganlong. Ikalawang Samuel, Kapitulo 22, versikulo 2 hanggang 3. So ang Diyos, nagpakilala siya, tinatawag siya ng mga Israelita na isang malaking bato dahil siya ang nagligtas, doon sila nanganganlong. Anong klaseng bato ang tawag niyan? Spiritual rock. Ngunit, dahil ang Diyos ay Espiritu at tinawag nila na bato dahil ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Kasi hindi naman ang paandap-andap yung panampalataya ng Israel eh. Katulad halimbawa, nawalan sila ng tubig. Nauhaw na sila doon sa kabundukan. Wala na silang may inom. Nagreklamo sila kay Moises. Sabi nila kay Moises, Moises, mamatay kami rito sa uhaw. Mamatay kami rito sa uhaw. Dinala mo kami rito galing sa Ehipto para lang patayin. Kaya, sinabi ni Moises ang reklamo ng mga Israelita. Sa Exodus, Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 6. Nang sabi rito, at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa ilang ng Sin. Sa kanilang paglalakbay ayon sa utos ng Panginoon, at humantong sa Refidim.
walang tubig na mainom ang bayan. Kaya't ang bayan ay nakipagtalo kay Moises at nagsabi, bigyan mo kami ng tubig na aming mainom. At sinabi ni Moises sa kanila, bakit kayo nakipagtalo sa akin? Bakit ninyo tinutokso ang Panginoon? At ang bayan ay nauhaw at inupasala ng bayan si Moises. At sinabi, bakit mo kami isinampa rito mula sa Ehipto upang patayin mo kami sa uhaw? At ang aming mga anak at ang aming mga kawan. At si Moises ay dumaing sa Panginoon na nagsasabi, anong aking gagawin sa bayang ito? Kulang na lamang batuhin nila ako. At sinabi ng Panginoon kay Moises, dumaan ka sa harap ng bayan at ipagsama mo ang mga matanda sa Israel. At ang iyong tungkod na iyong ipinalo sa ilog ay tangnan mo sa iyong kamay at yumaon ka. Narito, ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato. Sa Horeb, at iyong papaluin ang bato at lalabasan ng tubig upang ang bayan ay makainom. At gayon ginawa ni Moises sa paningin ng mga matanda sa Israel. So sinabi ni Moises, ang sinabi ng Panginoon, na pumunta tayo roon sa isang lugar na kung saan may makita tayong malaking bato. Dahil sabi ng Panginoon, tatayo siya sa ibabaw ng bato. Hindi naman makikita ang Panginoon. So, paano sila maniwala? So sabi ni Moises, may bato roon. Ang sabi ng Panginoon, doon siya tatayo sa ibabaw ng bato, ng malaking bato. Paluin ko yung bato, lalabas ang tubig. Kumbaga sa ating kapanahonan, yung ngayong maniwala, sige nga. Pagdatingan nila roon, may bato. Malaking bato. So tinignan na nila kung anong gawin ni Moises. Pinalo ni Moises ang bato at umagos ang napakalakas na tubig at ang buong Israel ay nakainom. Amen? Doon sila, kasi sila sa sampalataya ngayon, pagka nawala na naman ng pagkain, walang tubig, katulad sa atin ngayon, maputulan ng kuryente, maputulan ng tubig. Di ba laking problema niyan? Buti sana kung bigyan tayo ng mga kapitbahay o dito muna. Ay, naranasan namin yan eh. Ano ha? So, gumagawa ng paraan ng Panginoon para yaong mga nauhaw ay makainom. See? Ngayon nga, buksan lang natin yung gripo. See? Tingnan mo gaano kahirap ang mga tao nung araw. See? Walang mga gripo, walang kung ano-anong mga bagay na ating na lasap ngayon. So, kailangan nila ang ebidensya na talagang makapangyarihan ang Diyos. So, itong batong ito na kanilang nakikita, dahil narinig lang naman nila ang tinig ng Panginoon, na sinabi kay Moises, ang lahat ng mga dapat gawin, at ang nakita nila, ang literal na bato. Dumaan, umagos ang tubig. Ang Espiritu, ang Diyos na Espiritu, ay nakikita sa magitan ng larawan na literal na bato. Dahil ang Diyos ay Espiritu, nandoon siya nakatayo sa ibabaw ng bato. Ano ang sinabi ng New Testament? Unang Korinto, Kapitulo 10. Versikulo 1 hanggang 4. Ipinakilala. Ipinakilala ang batong iyon. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 4. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman
ng ating mga magulang ay nangapasailalim ng alapaap. At ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu. Sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 4. Kaya ang iisang persona ng Diyos ay ang Kristo. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So, sa Old Testament times, ang simbolo, ang representasyon ng Kristo ay literal na bato na kung saan ang Diyos na Espiritu ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Tinatawag ni Apostol San Pablo, spiritual rock, dahil nandoon ang Espiritu sa ibabaw ng bato. Nagbigay sa kanila ng tubig. Nanggaling doon sa literal na bato. Di ba sa ngayon, ang mga tubig ay nanggaling doon sa mga kabundukan? Galing sa bato, mga literal na ano yan. Sa atin, nasa gripo na. See? Pero yung mga tubig na yan, talaga nanggaling yan sa bato, kinuha lang yan. Nang nawasa doon, ginawang dam, inipon ang mga tubig, pero talagang nanggagaling yan, dumadaloy sa malaking bato. Literal talaga. So ang panampalataya ng Israel na hanggang ngayon ay sumasampalataya sila sa Diyos. Magpa hanggang ngayon. So dito, itong bato ay isa ring simbolo na sila ay naaring bayan ng Diyos. See? Kung ating basahin na pagpatotoo na ang Diyos ay tinatawag na malaking bato, ay sinabi pa rito sa ikalawang Samuel, Kapitulo 22, versikulo 32. Na sinasabi rito, sapagkat sino ang Diyos liban sa Panginoon at sino ang malaking bato liban sa ating Diyos? Ang Diyos ay aking matibay na katibayan at pinapatnubayan niya ang sakdal ng kanyang lakad. See? Ang nagpapatibay doon na nandoon ang Diyos. Sa ibabaw ng bato ay talagang nakatanggap sila ng tubig na sinabi ng Diyos kay Moises, paluin mo yung bato at bibigyan ko ang bayan ng Israel ng tubig manggaling sa bato. At ang batong iyon, ang sabi ng banal na kasulatan, ay si Kristo. Kaya nandoon na ang Kristo. Ulitin ko, ang Kristo sa Old Testament times, siya ang tinig ng Diyos, siya ang buses ng Diyos, siya ang kapangyarihan ng Diyos, siya ang karunungan ng Diyos, siya ang unawa ng Diyos, at ang lahat ng mga iyan ay ginamit ng Diyos sa paglalang ng lahat ng mga bagay. So Christ is the voice of God. Christ is the knowledge, wisdom, and power of God. And Christ is the representation of God as a spiritual rock in the Old Testament times. He is the image of the invisible God. See? Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So nandoon na ang Kristo sa Old Testament. Ngayon, so ang Kristo, siya ay persona ng Diyos na hindi nakikita bilang kapangyarihan, logos, tinig, at bilang spiritual rock. Ngayon, punta tayo sa New Testament. The person of God in the New Testament times is Christ. Pero ito na. Si Kristo
sa Old Testament, sa New Testament times, ay naging tao na. Tao. See? Pagdating ng New Testament, so sa Old Testament, hindi tao ang Kristo, kundi siya ang, tandaan natin, boses ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, spiritual rock ng Diyos. Pagdating sa New Testament, the person of God in the New Testament times is Christ the man. Bilang tao. Sa unang Timoteo kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5, ito na ang pinapaliwanag ng banal na kasulatan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Pansinin natin mga kapatid, sa New Testament, sinabi, sapagkat may isang Diyos, isa lamang ang Diyos, at may isang tagapamagitan sa Diyos, at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. For there is one God, and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Sabi rito ngayon, mediator. Doon sa Old Testament times, mediator din siya. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng Kristo, ay nabigyan sila ng tubig, nabigyan sila ng pagkain. See? Hindi pa nga lang tao. Pero dito, pagdating ng New Testament, ay gumamit na ang Diyos ng tao. Na ang taong ito ay the fulfillment of the prophecy by Isaiah chapter 7 verse 14 and Isaiah chapter 9 verse 6. Na magkaroon ng dalang tao ang isang berhen at tawagin siyang, ang kanyang pangalan, ang anak ng berhen ay tawaging Diyos na makapangyarihan sa lahat, Everlasting Father, Counselor. So, iyan ay propesya. Dumating yan sa New Testament, dumating ang Kristo, so from the Old Testament, ang panahon ay ganito. Pagka sa pag-aaral, di ba, may nakalagay roon, anong date? Before Christ, BC, nakalagay. So, letter B, letter C. Ibig sabihin, ang Kristo, hindi pa tao. Iyon ang ibig sabihin po niyan sa ng kalendaryo. Ibig sabihin, sa Old Testament, malaman natin na ang panahon ng Old Testament, pagka kinakabitan ng letter B, period, and letter C, period. Ibig sabihin, before Christ. At ang panahon ng Old Testament ay mula sa malaki hanggang paliit. So, halimbawa, year 6,000 BC, before Christ. So, mabawasan niya ng isa, nagiging 5,999. Mabawasan na naman isa, 5,998. 5,997 hanggang nakarating sa 0. Pero, ganito. Kasi estimate lang naman nila kung kailan ipinanganak ang Kristo. So, batay sa church history, dalawa ang pinagbatayan. Kasi sa history, nasa Biblia, na ang gobernador ng Roman, ng Emperor of Rome, ang gobernador noon sa Judea, sa Israel, ay si Governor Herod. Si Herodes ang gobernador. Sa world history, itong si King Herod or Governor Herod ay more or less 4 before Christ or 6
before Christ, 4 BC. Isinilang ang Kristo. So, yun ang estimate. Hindi ba na zero na dapat sana na zero? No, ha? Pero that is the will of God. At yung equivalent noong pagkapanganak ng anak ni Mariang Berhen, ang anak ni Mariang Berhen tinawag na Kristo. See? Pinangalan ng Jesus, the Christ, ang tagapagligtas, the anointed. See? The Christ, the Savior. See? Doon naman nag-umpisa ang ating kalendaryo. Uno. So year 1. Kaya ang sa kalendar, ano tayo ngayon? 2023. AD tayo ngayon. Sa Julian calendar, 2023. 2023. Nag-umpisa po yan sa year 1. Ang year 1 hanggang year 100, tawag niyan unang siglo, first century. Ano tayo ngayon? 21st century. See? Ibig sabihin, sa bawat century, 100 taon. No? So tayo ngayon ay 2,000 taon at 22 taon. See? 2023 years. Ang ating taon ngayon mula kay Kristo, 2,023 taon na. Sa kalendaryo, 2023. So nag-umpisa ang 1 AD doon sa 4 BC or 6 before Christ. Nevertheless, iyan ang inilagay sa biblical history, so sa church history, iyan ang kaya nga may share ka, more or less. See? So doon sa New Testament, nag-umpisa ngayon ang bilang ng New Testament, year 1, dumating na ang Kristo. Di ba yung mga Katoliko, tuwing December 28, di ba tawag nila dyan ay Niños Innocentes. Wala naman yan sa Biblia na December 28. No, walang petsa. Pero sinabi roon na nung ipinganak ang Kristo, natakot si Governor Herodes. Dahil sa kanyang pananaw, palitan siya dahil may isang hari na dumating na siyang hari ng Israel. So, ipinatawag ang lahat ng mga marunong kung kailan ang kapanganakan. At sinabi nga ang hula. Sinabi ang hula. Pero hindi alam ni Herodes na pinalayas na. Sabi ng anghel doon kay Maria at Jose, pag edad 2 years, no? Dahil ang decree ni Herodes, patayin. Year, ang bata, ang sanggol ay 1 taon mula sa 1 buwan hanggang 1 taon hanggang 2 taon. Patayin. Na estimate ni Herodes na iyon ang kapanganakan. Kaya lahat ng mga bata mula 1 taon, mga sanggol hanggang 2 taon ay pinatay lahat yon. See? Pinatay lahat yon. Maliban sa Kristo. No? Sinabihan na ng anghel, magkaroon na ng pagpatay. Kumbaga, magbakasyon muna kayo roon sa Egypt. Mabasa natin itong sinasabi rito sa Ebanghelyo ng Mateo. Nang sabi, pumunta muna kayo roon dahil sa papatayin. Hinahanap ang bata. Kaya doon muna sila. Kaya, kumbaga, hindi na patay ang Kristo. See? Sa kapanahonan ng siya ay sanggol pa. So, umpisa niyan. So, pagdating naman ng ito na. Juan Kapitulo 1, versikulo 14, ito ay ibang karunungan ito. Ang aklat ni Juan ay iba sa aklat ni Mateo. Sa aklat ni San Mateo, sa Ebanghelyo ni San Mateo, iyon ay ang kapanganakan ng
Kristo na pinanganak ng Mariang Birhen. Pero itong Ebanghelyo ni San Juan ay pagbaba ito ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Ang edad naman ng Kristo ay 30 years old at the time of baptism. Juan, Kapitulo 1, versikulo 14, ito na. Bumaba ang Diyos Ama sa pamagitan ng tinatawag na siya ang Holy Spirit. So isa lang ang Diyos. Ang Diyos na Holy Spirit ay bumaba. Kung paano na bumaba ang Diyos Ama na siyang Espiritu doon sa Sinai, ito ngayon ang babaan ng Diyos Ama na siyang Espiritu ay mismo ang katawan na ng tao na tinatawag na Kristo. Amen? So, ang kapahayagan ngayon ng Kristo ay Kristong tao. Hindi na bato, hindi na kung ano paman. So, tao. Yung ipinanganak ni Maria, tinawag yun na Kristo, Jesus the Christ. So, ang sabi rito sa Juan Kapitulo 1, versikulo 14, at nagsakatawang tao ang Verbo. And the Word became flesh. So, and tabernacled among us, sabi sa Interlinear Bible. Ang sabi rito, sa Good News Bible, the Word become a human being. Tingnan ninyong mabuti. Kasi hindi ito naarok actually ng mga theologian. Hindi talaga. Kasi hindi nila ma-differentiate. Hindi nila maarok ang kaibahan ng aklat ng Ebanghelyo ni Juan sa aklat ni San Mateo. Sa aklat ni San Mateo ay ang pagdating ng Kristo na ipinanganak batay sa fulfillment ng prophecy ng Isaiah chapter 7 verse 14 and Isaiah chapter 9 verse 6. See? Ipanganak ang isang bata, isang birhen manganak, magdalang tao manganak. Yan. So, unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall rest upon his shoulder, and his name shall be called, yan, Wonderful, Counselor, Mighty God, see? Everlasting Father, Prince of Peace. See? So, ito yan. Ang Isaiah 9:6, ang equivalent niya ay ang John chapter 1, verse 1 hanggang 34. Ito ang equivalent ng Isaiah chapter 9, verse 6. Unto us a son is given. Unto us a child is born. Unto us a son is given. And the government shall rest upon his shoulder. And his name shall be called Mighty God, Counselor, Mighty God. See? Everlasting Father, Prince of Peace. So, ang katumbas ng Isaiah 9:6, the fulfillment of prophecy is John chapter 1, verse 1 up to 34. Ito ang pagbaba ngayon ng Diyos na makapangyarihan sa lahat dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay ibigay doon sa tao na Kristo, edad 30. Ito ay tinawag ni John the Baptist na Lamb of God. Sa Hebrew Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3, ito naman ay tinatawag na, kung ating basahin, na sinasabi, Hebrew Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. God, who
sundry times and in diverse in the last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa ibang paraan sa magitan ng mga propeta. Ito na ngayon ang pinapakita. Na doon daw sa Old Testament, ang Diyos Ama na siyang Espiritu ay nagsasalita sa mga Israelita sa magitan ng mga propeta. At ang salita naman ng propeta, iyon ang ibinigay doon sa bansang Israel upang sundin nila ang utos ng Diyos. At sa verse 2, at ang salita sa atin ng mga huling araw na ito sa magitan ng kanyang anak. Ibig sabihin, ito mga minamahal, ang nagsalita nito ngayon, ang aral ng Ebanghelyo si Apostol San Pablo, ipinaliwanag niya na ang ating mga magulang noong unang panahon ay tinig. Ang narinig. At ang tinig na yon ay sa magitan ni Moises at mga propeta ay isinalin, no? Ang mga tinig na ito upang marinig ng mga Israelita. Ngayon, ibig sabihin, sa kapanahonan ni Apostol San Pablo, kapanahonan ng New Testament. Anong year ito? Year 30. See? Year 30 up to 33. Kasi umakyat ang Kristo sa langit, 33 AD. So, dito, within the period of year 30 up to 33, nangangaral ang mga apostol. See? Nangangaral sila. See? Kapanahon na noon, yung 12 lang muna na mga original na apostles. Si Pablo, tinawag siya ay ang Kristo ay nasa langit na. So, mahigit na 33 AD. More or less, ay isinulat ang mga sulat ni Apostol San Pablo between the year from 55 AD up to 65 AD. Yan ang misyon ni Apostol San Pablo. So sa panahon na yon, first century pa. So yung panahon na sinasabi niya rito at nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa magitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa magitan naman niya ginawa ang sanglibutan. Kita nyo? Yung Kristo raw ang gumawa ng sanlibutan dahil siya nga ang tinig ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, at siya ang knowledge and wisdom of God. Pero ito ngayon, sabi niya, tinatawag na siya na Kristo, anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos. See? Palibasa siya ay sinag ng kanyang kalawalatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. See? Tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa magitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan ng kaitasan. So ito, ang pangaral ni Apostol San Pablo, ipinakilala niya ang Kristo na siya ang anak ng Diyos. No? Siya ang lumalang ng lahat ng mga bagay dahil sa Old Testament times, siya ang tinig ng Diyos. Siya ang kapangyarihan ng Diyos. He is the Logos, He is the life. See? At sa magitan ng Kristo ay nalalang lahat ng mga bagay. Ngunit ngayon, tinatawag siya na tao, ngunit anak ng Diyos. So ang tao, the person of God is being in the person of Christ, which is a human being. See? Ito ay a fulfillment of the prophecy. So, itong tao, tinawag na Lamb of God. John chapter 1, verse 29 up to 34. Kung basahin natin ito, dito na ipinakita na kung paano bumaba ang Diyos Ama mula sa Sinai, mula sa langit, doon sa Sinai, bumaba sa bundok ng Sinai, ito ngayon ay iba sa New Testament. Bumaba na ang Ama na siyang Espiritu Santo. Ang kanyang binabaan ngayon ay ang kanyang tinatawag na anak na only begotten Son, Kristo, in the name of
Jesus Christ. Juan, Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 34. Ito ang sinasabi. Kasi kailangang mabasa natin ito dahil para sa kaalaman ng lahat. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanglibutan. So, the next day, John saw Jesus coming unto him and said, behold, the Lamb of God which take away the sin of the world. So ito ngayon ang persona ng Diyos. Sa kalagayan ng tao, na si Kristong tao. See? Si Kristong tao. Bakit natin pinapakilala ito mga kapatid? Para nga malalaman ng lahat na ang Kristo ay na tao ay hindi Diyos. Na si Kristo sa Old Testament na literal na bato, hindi Diyos. See? Dahil ang bato, hindi Diyos. But God is the spiritual rock. Ibig sabihin, kalintulad siya ng malaking bato na doon ka nanganganlong. See? At pinapakita na sa bato doon ang galing ang tubig. Ang kapangyarihan ng Diyos nakikita sa mga bagay na kanyang ginawa. Ito na ngayon, tao na. So, upang ang tao ay maipakilala na siya ang persona ng Diyos at siya lamang ang pinili ng Diyos bilang kaisa-isa o tanging anak ng Diyos dahil siya ang ginawang sacrificial Lamb of God at siya rin ang ginawang tahanan ng Diyos na hindi nakikita. So, ang Diyos ngayon nandoon sa katawan ng Kristo na anak ng Diyos. So, ang anak ng Diyos, hindi siya Diyos, kundi siya ang tinawag na Kristo, representation of God, the image of the God, of the invisible God. Ang larawan, hindi Diyos. The image is not the God, but the one dwelling in that body of Christ is the God. So, itong katawang taong ito, tinatawag siya na Son of God. Tinatawag din siyang Lamb of God, Kordero ng Diyos, dahil siya ang kakatayin o papatayin upang maging kabayaran ng kasalanan ng buong sanlibutan. Tinatawag din siya na living stone, buhay na bato. Ipinakilala rito sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 13 hanggang 18, kung bakit ang Kristo bilang tao ay tinatawag na siya mismo tumawag sa kanyang sarili na bato. Mateo 16, 13, 18. Tinanong niya ang kanyang mga apostoles. Ang sabi rito, Mateo 16, 13 hanggang 18. Ito ang ating mababasa. Ang sabi rito, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan, si Juan Bautista. Ang ilan, si Elias. At ang mga iba, si Jeremias o sa mga propeta. Tinanong ni Jesus, kayo, aking mga alagad, sa pagkaalam ninyo, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sabi ng mga alagad, sabi ng mga apostol, ang sabi, kayo raw ay si Juan Bautista. Kayo raw ay isang propeta. Kayo raw ay si propeta Elias. Kayo raw ay si propeta Jeremias. Kayo ay propeta. At sabi naman ni Kristo, kanyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako?
At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Christ, the Son of the living God. So yung tao, tinawag na Kristo. So sa New Testament, ang Kristo naging tao na. Dahil yung anak na Maria, tinawag niya na Kristo, anak ni Maria ang Birhen, yun ngayon ang tinahanan ng Diyos, ng buhay na Diyos, ng Espiritu Santo, ang tinatawag na the living God. Kaya sabi ng Kristo, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. And Simon Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. Alam na alam ng mga apostol na ang Diyos Ama, the living God, ay nanahan sa loob ng katawan ng Kristo. You are the Christ, the Son of the living God. Then, ganito ang sinabi ni Kristo. At sumagot si Jesus at sa kanyang sinabi, mapalad ka, Simon Barjona, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi sa aking Ama na nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Alam mong salitang Pedro, ito ay salitang Griego. Ang Pedro ay maliit na bato. Sa Griego, the word Peter is small stone, small rock. See? At kaya sinabi niya, ang sabi rito, at sumagot si Jesus. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, kundi ang aking Ama. Ipinalam ito sa iyo, hindi ng tao, kundi ng aking Ama. And I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Kaya sabi niya, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Ibig sabihin ng Pedro, ikaw ay maliit na bato. Then, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, so ito, thou art Peter. So, si Pedro, maliit na bato. At sa ibabaw ng batong ito, ibig sabihin siya, yung bato, si Kristo. So, ikaw, Pedro, maliit na bato. Sa ibabaw ng batong ito, ibig sabihin, malaking bato. Ibig sabihin, yung katawan ni Kristo ay malaking bato. Bakit? Ang Diyos na Espiritu nandoon sa loob ng katawan ni Kristo na tinawag niyang bato. So, ang Diyos na malaking bato na Espiritu, nakatulad doon sa Exodus Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 6, na kung saan nagbibigay ng tubig, ang Diyos nasa ibabaw ng bato. Tingnan niyo sinabi ni Kristo? No? Sa ibabaw ng bato. See? Nasa ibabaw ng bato ang Espiritu. Ang Espiritong Diyos na hindi nakikita. At yung bato na literal, yun ang Kristo. See? Ang tinig ng Diyos, narinig nila, pero hindi nakikita. Pero nandoon ang Diyos sa ibabaw ng bato, nagbibigay ng tubig sa kanila, ang tubig nang galing sa bato. Ito na ngayon. Nagpakilala ngayon si Kristo. Pero tao siya. No? Sa katawang tao na. Kaya sabi niya, at sinabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Ibig sabihin, maliit na bato. Ang Griego, Petra. Ano ito eh? The big rock in Greek is Petros. The small rock is Petra, meaning stone. So, at sa ibabaw ng batong ito, ibig sabihin ng kanyang katawan, ay itatayo ko ang aking iglesia. Anong tinatawag na iglesia? Yung mga manampalataya. Dahil lahat ng mga manampalataya ay tinatawag na mga maliliit na buhay na bato. Ibig sabihin, mga taong buhay na katulad natin. Ang tawag niya ng Biblia, we are the living stone. We are the living stone, and Christ is the cornerstone.
Siya ang malaking bato sa panulok. Paggawa ng building, ay mga ilangan ng mga bato. Okay? Yung mga maliit na bato, ng mga graba, mga grabita, no? Ginagamit yan, pinaghalo, para makagawa ng building. May malaking bato doon sa building, sa panulok, ang pundasyon, siya ang Kristo. So sa spiritual na unawa, ang iglesia hindi building, kundi iyon ay kalipunan ng mga tao na sumasampalataya kay Kristo. Si Kristo ang malaking bato, ang Ama is the living rock, the living God, and the body of Christ, siya ang nakikita na tao na tinawag niya ang kanyang sarili na bato. Dahil ang Ama nandoon sa loob ng kanyang katawan, ang pinakamalaking bato, ang Ama, nasabi niya, ikaw ang malaking bato, sabi ng mga Israelita. Pero tandaan ninyo, hindi kinikilala ng mga Israelita na ang Kristo na kausap nila, siya ang Mesiyas. Kaya nga pinagbabato yan si Kristo eh. Bato rin ang ginagamit oh. Kasi ibig nilang patayin ang Kristo dahil ang paghatol ay sumagitan ng pagbato. Kita mo yung ng Biblia. So ito ngayon, ang Kristong tao, tinawag na bato. So, thou art Peter, upon this rock I will build my church. Ikaw ay Pedro, maliit na bato. At sa malaking batong ito, ibig sabihin, katawan ni Kristo, ay itatayo ko ang aking iglesia. Anong iglesia? Ang lahat ng mga sumasampalataya ng mga taong buhay katulad natin. See? Sumasampalataya tayo kay Kristo. Kaya nga ang pangalan ng atin ay my church, Smyrna Christ Church. Ibig sabihin, ang iglesia, yan po ay hindi eksklusibo sa isang organisasyon. Kundi iyan ay pangkalahatan po yan. Ng mga tao na lahat sumampalataya kay Kristo, kahit anong relihiyon ka man. Sa puso nakatingin ang Diyos, hindi sa relihiyon. Kaya walang relihiyon na makapag-angkin na kanya ang Kristo. Bakit? Dahil ang Kristo ngayon ay nandoon sa langit. Ang ginawa niyang templo ngayon ay ang mga mananampalataya na tinatawag, na sabi ni Apostol San Pedro, na kayo rin naman na mga mananampalataya ay you are the living stone and built into a holy temple of God. Efeso, Kapitulo 2, versikulo 20. Ang pundasyon, the cornerstone is the Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 2, verse. So ang iglesia, mga kapatid, hindi organisasyon. Hindi. Kundi mga manampalataya na kumikilala kay Kristo. Kahit sino ka man. Kahit saang dako ka. See? Hindi yung iparehistro mo yung church mo, pagkatapos sabihin mo, ang pangalan ay Iglesia ni Kristo. Dahil nababasa sa Biblia, ay walang sinabi riyan ng Biblia na pagka mabasa ang Iglesia ni Kristo, yan ang tunay na Iglesia. See? Ang sinabi ng banal na kasulatan na ang kanyang Iglesia ay mga kalipunan ng mga manampalataya. Ye are the body of Christ. Unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 27. Ito ang sinasabi, unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 27. Ito ang sinasabi. Sabi rito, now ye are the body of Christ and members in particular. Kayo ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. See? Bawat mo naman, lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo ay sangkap ng kanyang katawan na tinatawag na iglesia. So lahat ng mga manampalataya, mga tao ito, hindi patay na mga tao. Kasi ang mga taong patay, ang buhay doon, yung kanilang espiritu. See?
patay yung kanilang katawan, naagnas po yon. Pero ang kanyang kaluluwa na natiling buhay, natulog lang sa libingan. See? Kaya lahat ng mga patay, nasa libingan pa. Tulog. Tulog sila. See? Hindi katulad yan ng ibang doktrina na pagka medyo makasalanan daw yung tao, magdusa raw doon sa purgatorio. Wala tayong mabasa niyan. See? Pagkamatay ng tao, ang tawag dyan ng Biblia, tulog. At maghintay yan, nagigisingin pagdating na muli ng Panginoong Hesukristo. See? So, maagnas ang katawan. Pero ang katawan, alam mo yung ating espiritu, yung isipan lahat, yung kaalaman mo, nagpahinga lang yun eh, natulog. Di ba pagka natulog tayo, para tayong patay. Di ba? Walang, magising lang tayo kasi siguro kung managinip ng masama, bigla kang magulat, sama naman ang panaginip na yan. No? At pasalamat ka pa. Dahil minsan, hirap na hirap ka doon sa panaginip mo. Parang habulin ka ng gustong, tapos, hindi ka pa makagalaw. Gaganong ka pa dahil hindi ka makagalaw. Dahil sa panaginip ka. Slow motion, nakaganon, no? Hirap na hirap ka pa. See? Pero ang turo niyan sa amin, ng mga magulang namin, magdasal ng Our Father, thou art in heaven, tapos pilitin mo talaga na igalaw itong kalingkingan mo, kaya makagalaw ka. See? Turo po yan, pero epektibo. Ano ha? Dahil nanalangin ka eh. Nanalangin ka na Diyos para magising ka nga. Para, biro mo, daganan ka nung panaginip mo, daganan ka ng patay. See? Minsan, habulin ka na kung ano nung habol sa'yo. Wala na, suspense masyado yung sa panaginip. Tapos, hindi ka pa makagalaw, slow motion ka pa. Kaya sa pelikula, pagka panaginip, slow motion, pinapakita. No? Dahil yan ang panaginip. So pagka ang taong patay na, natulog yan. Ang kanyang kaluluwa. Kasi, kaya namatay ang tao dahil hindi siya everlasting life. Anong binigay sa kanya? Life. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Buhay lang binigay. Anong everlasting life? Yung Espiritu ng Diyos. Anong Espiritu ng Diyos? Yung salita ng Diyos ng ating isinasabuhay. Ang tawag niyan, Espiritu ni Kristo. Pupuntahan natin ngayon yan. So, ang taong katawan ni Kristo, tinatawag niya na bato. So, lahat ng mga iglesia, mga membro ng iglesia, lahat ng mga manampalataya, sila ay mga tinatawag na mga maliliit na bato, mga buhay na bato, living stone. So, ang sabi rito sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 5, ang sabi rito, na kayo rin naman, bilang mga buhay na bato, ay tinatayong banal na templo. Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo. So lahat daw ng mga manampalataya, yun daw ay ginagawang templo ng Diyos. Ang tawag dyan, iglesia. At yung iglesia, dahil pakabanalin sila, dan sabi ng Kristo, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Naging banal na dahil sa buhay natin ang salita ni Kristo. So, tayo ay magiging templo ng Diyos. The Holy Temple of God. 1 Peter chapter 2, verse 4 up to 5. Na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay. Bawat isa daw sa atin naman ang palataya. Pagka lumapit daw tayo ni Kristo, ang tawag sa atin ay mga batong buhay. Mga buhay na bato tayo. Dahil sumampalataya tayo kay Kristo. So ito, na kayo magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao, datapwat, sa Diyos ay hirang mahalaga. Yun daw sumasampalataya kay Kristo. Kadalasan daw dyan, inaapi. Pagtapos, hinihiya. See? Inaaba. Kaya sabi ng Biblia, ay huwag kayong malungkot. Dahil kahit na itinatakwil kayo ng tao, di ba, siyempre, mahirap tayo. Tinatakwil tayo ng mga mayaman. Siya? Dahil ang tingin sa iyo, hingi ka lang ng hingi, Pero actually, ang Diyos talaga, ang nag-ano ng kapangyarihan yan. Dahil kung sino namang magbigay, i-bless niya Okay? Kaya lang hindi maintindihan ng iba na ganun ang layunin ng Diyos. So, itinatakwil.
Kasi mahirap nga ang mga Kristiyano eh. See? So ang sabi rito, na kayo magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan itinakwil ng mga tao. Tatapot sa Diyos ay hirang mahalaga. Tayo raw na sumasampalataya sa Kristo, tayo raw ay itinatakwil ng mga tao dahil ayaw naman nilang maniwala sa Diyos. Okay? Kaya pagtatawanan ka, abaing ka, lalo na pagka mayaman sila, kasi siyempre ang kayamanan nila, yun ang Diyos nila. Ngayon, sabi ng banal na kasulatan, itinatakwil ng mga tao, datapot sa Diyos ay hirang mahalaga. Tayo raw ng mga sumasampalataya kay Kristo, bagamat tayo raw ay inaapi sa sandaigdigang ito, so, ang sabi rito, kayo ay pinili. Dahil ang mga mahirap, ang mga aba, ay pinili ng Diyos at binigyan upang magiging mayaman sa panampalataya. Amen? So mayaman daw tayo. Saan? Hindi sa pera. Saan? Sa panampalataya. Amen? Kaya panampalataya, kahit ang pera, ang bulsa natin, walang pera. See? Ang dami natin bulsa. Tayo raw ay mayaman sa panampalataya, hindi sa pera. Pero ang Diyos ay nagbibigay ng pera. Kaya nga tayo may hanap buhay. Amen? Purihin ng Diyos. Pero tama-tama lang, di ba? So, ngayon, ang sabi rito, na kayo magsilapit sa Kanya na isang batong buhay, na sa katotohanan ay tinakwil ng mga tao, datapot sa Diyos ay hirang mahalaga. And also a life is to built up. So, kayo buhay na mga batong buhay at itatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal. Ibig sabihin, tayo raw, mga buhay na tao na sumampalataya kay Kristo, tawag sa atin, batong buhay. Mahalaga. Tayo raw ay itinayo upang magiging bahay ng Diyos. Ibig sabihin, paano tayo maging bahay ng Diyos? Kung paano tinahanan ng Diyos Ama na Espiritu ang katawan ni Kristo, tayo rin daw. Tatahanan ni Kristo sa magitan ng ating panampalataya. At tayo, gawin tayong banal na templo. Holy temple of God. Bakit? Titira daw siya sa atin. See? So, ang katawan ni Kristo sa New Testament ay temple of God. Sa ngayon naman, tayo bilang manampalataya ni Kristo ay gawing holy temple of God dahil sa atin ay ang Kristo ay manahan sa atin. So habang tumatahan daw sa atin ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang katawan na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, na tayo sumampalataya na namatay ang Kristo, yun din daw ang pinakatabing. Pinakatabing doon sa templo ng mga Israel, kasi ang templo ng Israel malaki. Halimbawa, ito yung templo. May tabing ito. Ito kortina. Sa likod ng kortina ng Israel, nandoon ang tabernacle of God. Nandoon yung Ark of the Covenant, yung 10 utos. Sa likod dito. Kaya nagsalita dito yung pare sa harapan. Sa likod ay yon ang nandoon yung kabanal-banalan. See? Ngayon, pagdating sa katawang tao ni Kristo, ang pinakatabing daw, yung tao, yung katawan ni Kristo. Kasi nga ang Diyos, nandoon sa loob ng kanyang templo na katawan ni Kristo. Juan 2:19 hanggang 21. So ang katawan ni Kristo, yun daw ang parang tabing na ganito. Boundary. Doon sa pinaka-most holy sa likod. No? Di ba karamihan ng altar ng simbahang Katoliko, may yung parang may isang lugar sila. Doon nila ilagay yung tatawag na ostya. Tawag na doon, tabernakulo. Ginagaya ba nila yung ng Israel? At kanila yan Hindi natin questionin yan. Pero sinasabi ko lang, para makita nyo may altar. Di ba, no? Tayo kayo, wala man tayo altar. Diba, may altar sila, no? O ganun. Tinatago nila yun, yung ng ostya.
Kasi nga sa Old Testament, yung mana nandoon sa tabernakulo nilalagay. See? So dito ngayon, pagkamatay ng Kristo, yung tabing, yung kortina doon sa templo, nabiyak. Ibig sabihin, namatay ang Kristo, natapos na rin yung kalagayan ng panampalataya na ang pinakatabing ngayon ng Old Testament ay siyang katawan ni Kristo na pinatay doon sa cross ng Kalbaryo. At sa magitan ng tabing na yan, na siyang katawan ni Kristo, ay nagbuhi siya ng buhay ng kanyang dugo. Sa magitan ng kanyang dugo ay iniligtas tayo at pinatawad tayo sa lahat ng ating pagkakasala. Hebro Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 20, Marcos, Kapitulo 15, versikulo 33 hanggang 39. Basahin natin ang Marcos para malaman ninyo kung bakit pagkamatay ni Kristo ay lumindol at gumuho ang templo at nabiyak ang pinakatabing ng templo. Marcos 15, 33 hanggang 39. Pagkamatay ng Kristo, yung katawan niya, nung tinusok doon sa krus ng Kalbaryo at namatay, lumindol at talagang nabiyak ang pagkalindol, nasira ang templo at nahati yung tabing. Marcos 15:33 hanggang 39. Ito. At nang dumating ay kaanin maoras ay nagdilim sa buong lupa hanggang sa oras ng ikasiyam. Ito ay nakapako na ang katawang tao ni Kristo. At ng oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani. O kaya, Eli, Eli, lama sabachthani. Na kung liwanagin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang sabi rito sa English ay, at the 9th hour, Jesus cried with a loud voice saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? So dito sa oras na ito, kasi nakatira ang Diyos Ama na Espiritu Santo sa katawan ni Kristo, ay umalis ang Ama sa katawan ni Kristo. See? Kasi everlasting yun, hindi mamatay. Kung hindi alis ang Ama, hindi mamatay ang Kristo. Kasi everlasting life yun eh. Kaya nga ang tawag nga sa Jesus ay, He is everlasting Father. See? Kasi ang everlasting Father doon ay si YHWH, si Jehovah. Na ang pangalan ay Jesus. Ang pangalang Jesus, iyon ay Jehovah. Iyon ang everlasting life. So alis yung Ama, yung Holy Spirit. Pag alis ng Holy Spirit, nagsabi ang Christ, Father, why have you forsaken me? Ang nagsalita ngayon yung tao na life, the life. So, nalagutan ng hininga, namatay. Wala na yung everlasting life eh. But sa 3 days ay bumalik muli. Pero, nabiyak mo na. At nang marinig ng ilang naroon ay sinabi nila, narito, tinawag niya si Elias at tumakbo ang isa at binasa ang suka, ang isang espongha, sukat nilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya na sasabi, pabayaan ninyo, tingnan natin kung narito si Elias upang siya'y bababa. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang hininga. At ang tabing ng templo, sa Kalbaryo, namatay na ang Kristo. Doon naman sa templo, na kung saan nagsasamba ang mga Israelita, naramdaman nila ang lindol. Nakita na nagiba ang kanilang templo. At ang tabing ng templo ay nahapak o nabiyak ng makadalawa. Mula sa itaas hanggang sa ibaba. So, mula dito hanggang pababa, nabiyak ang pinakatabing ng templo. Ibig sabihin, ang Diyos ng Israel ay hindi na eksklusibo para sa kanila. Kundi ang kaligtasan ay kailangang sumampalataya ka na may Kristo. Namatay sa krus ng Kalbaryo, na tinawag siyang anak ng Diyos, at nabuhay muli mula
sa mga patay. So bago na ang testamento, kaya meron tayong New Testament. Ang aklat ng New Testament, ito ngayon ang pinapangaral, kaligtasan. So hindi lamang Israelita ang ililigtas. Basta ikaw ay sumampalataya kay Kristo, na namatay si Kristo dahil sa iyong kasalanan, ikaw ay bigyan ng kapatawaran ng kasalanan at ikaw ay magiging bagong tao. Bagong tao bilang mananampalataya dahil tinuturing ka na kanyang isa sa mga batong buhay na inaangkin niya na magiging nalalago patungong banal na templo. So, nabiyak. So, ang tawag po dyan ng Hebrew 19:20, yung pagkabiyak ng templo, ito ang paliwanag. Hebrew 19 hanggang 20. Ang sabi rito na mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa magitan ng dugo ni Jesus, sa magitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin sa magitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman. So kung naniwala tayo na yung Kristong tao namatay dahil sa ating kasalanan, kabayaran nating kasalanan, tayo raw, no? Yung tabing, yung boundary, no? Kung paano raw ang Kristo na umakyat sa kalangitan, ang dakong kabanal-banalan dito sa templo ng Israel ay hindi na kinikilala ng Diyos. Dahil ang maging kabanal-banalan na ay doon na sa langit. Kaya pag-akyat ni Kristo, hindi na niya kinikilala ang mga templo dito sa lupa. Dahil ang kinikilala niya ngayon, ang kabanal-banalan ay doon na. So pag-akyat ni Kristo sa langit, tayo rin daw na ang tabing na yon, kilalanin natin na ang kanyang tabing, ang kanyang katawan ay nagbuhos ng dugo doon sa Kalbaryo at yun naging kabayaran ng ating kasalanan. Kung paano raw nakaakyat sa dakong kabanal-banalan si Kristo, ay gayon din daw tayo. Makakapasok rin doon sa sangkalangitan. Amen? Sa pamamagitan ng panampalataya natin kay Kristo. Sa makatuwid, mga minamahal, ang kalagayan nating bilang manampalataya, tinatawag tayo ng kalipunan ng manampalataya bilang isang katawan ni Kristo. One body of Christ. And that body of Christ shall grow into a holy temple of God. At ang templo ng Diyos na yan ngayon ang tahanan ng Diyos dito sa lupa, ang ating mga katawan. Papaano? Dahil tayo gawing banal na templo. Si Kristo raw ay tatahan sa atin sa magitan ng panampalataya. Roma 8:9. Sige nga, Alexa nga. Roma 8:9. Tatapwat, wala kayo sa laman, kundi nasa Espiritu. At tumitira sa inyo ang Espiritu ni Kristo. Ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo, hindi sa Kanya. Ang tanong, ay na ang Kristo na sa langit na? See? Paano makatira si Kristo sa ating mga puso sa magitan ng panampalataya? Ang Kristo na nasa atin, yun ang buhay na salita. Sabi ni Kristo, ang aking salita na inyong isinasabuhay, yan ang aking espiritu. Juan, Kapitulo 6, versikulo 63. At kung tumahan sa atin si Kristo, na siya ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ngayon ay ating pinapaniwalaan, yan ngayon ay tumira si Kristo sa ating puso, na ang Kristong yun ay salita ng Diyos. He is the Logos. No? Yan ang everlasting life. Nandito sa atin ngayon, ang everlasting life. So, isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Nasabi sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 17, ang sabi rito na
at si Kristo ay manahan sa inyong mga puso. No? That Christ may dwell in your hearts. See? Through faith. Kaya sa ating panampalataya daw, pagka sumampalataya tayo kay Kristo na siyang ating tagapagligtas, nanaan siya sa ating mga puso. Amen. No? At ang Kristo na yan na tumaan sa atin, yan mismo ang the Logos, no? The Word of Life, at isinasabuhay daw natin yan. Kolosa, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17. Kaya yan ngayon ang ating ginagawa. Tingnan nyo. Bakit tayo sumasayaw? Bakit tayo kumakanta o maawit? Ito yan. Kolosa, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17. See? Ba't tayo umiindak? Ito, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Kolosa 3:16. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga palalahanan sa isa't isa. Sa magitan ng mga salmo, nagbabasa tayo ng mga salmo. See? At mga himno, umaawit tayo ng mga himno. No? At mga awit, nagsiawitan tayo, ukol sa Espiritu, na nagsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Kaya tayo raw ay kabahagi ng katawan ni Kristo na siyang iglesia na naging templong banal dahil tumatahan daw sa atin ang Espiritu ng Kristo na kanyang salita at tayo ay namumuhay ayon sa salita ni Kristo. Kaya sabi nito, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpasalamat kayo sa Diyos, magitan niya. Kaya panay ang awit natin. Salamat, salamat. Di ba, no? Tuwing matapos, nagkaiwatin tayo ng himno, nakinig tayo ng mga salmo. Amen? Itong ating ginagawa, isa sa buhay natin ang salita ng Diyos, nanahan sa atin si Kristo, tayo mga batong buhay na unti-unti ginagawa niyang banal hanggang makapasok tayo sa kalangitan. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo.